Senator Lacson, this is not chismis. Hindi to kathang isip, kagaya ng paninira mo sa amin. Isa kang smuggler. Kiskisang Senator Alan Peter Cayetano at Panfilo Lacson lalong tumitindi. Baho ni Lacson, ipapasingaw kaya ni Senator Alan Peter Cayetano, anak ng kagwang. Dahil sinabi rin po ni Senator Alan Peter Cayetano kagahapon na may alam din siyang baho laban kay Lacson, pero ilalabas niya sa tamang panahon. Aray ko siminto. May bagong banat na naman ngayon si Senator Alan Peter Cayetano kay Pinky, na ayon sa kanya, Lacson, hindi ka malulunod sa baha sa tagig, malulunod ka sa katotohanan, yawan. Ano kaya ang hawak ni Senator Alan Peter Cayetano laban kay Pinky Lacson? Di ba kaya yung issue patungkol sa semento na mga banat noon ni Paildon? Nako, ito kaya yon. Grabe na ho itong banatan ni Cayetano at Lacson. Lampas-lampas na ito. Personalan na talaga ito. Magandang gabi po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Sino kaya ang kakampihan ng tambayan? Sino kaya ang mananalo sa labanang Lacson at Cayetano? Si Pinky ba? O si Senator Alan Peter Cayetano? At sino kaya ang makakuha ng maraming suporta sa mga netizen? Dahil ang labanang ito hindi na bubiro. Kasi si Lacson, anak ng kagwang, nangangalkal na eh. Ang sabi nga ho niya, kalkal pa more. Pero ayon naman kay Senator Alan Peter Cayetano, hindi umano siya natatakot at handa umano siya magpapakulong kung ikulong. Pero hindi basta-basta magpakulong si Senator Alan Peter Cayetano at lalaban umano siya. Pakinggan po muna natin mga kabisda, itong mga pautot ni Pinky, nagpa-interview po siya doon sa One News eh. Kung ano-ano nang pinagsasabi. Talagang ano na daw siya, napupuno na daw siya. Beyond the cross line na daw si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya siseryosohin daw niya si Cayetano. Patay ka dyan, Pinky. May hawak din pala si Senator Alan Peter Cayetano. Anak ng kagwang. Pakinggan natin ito. Nag-forward na kayo ng information about yung tagig sa ombudsman. Pero magkakaroon ng parallel investigation ng Blue Ribbon. Tama ba yon? Yes, wala namang masama kung i-schedule ni Senator Erwin. Pero nung Tuesday nga, tinurn over ko doon sa Office of the Ombudsman. Actually sa office namin sila nagpasyal, ano? Yung Assistant Ombudsman ang nagpunta doon. Para Si Nico Cabano? Hindi si Assistant Order Ombudsman Club, ano? Yung head ng kanilang investigation actually, yung nandun. Kasi siya yung in charge ng fact-finding investigation. Kasi hindi naman agad-agad preliminary investigation kung magsagawa ng investigation ng ombudsman. Dadaan niya sa fact-finding. So doon ko tinurn over lahat ng materials, lahat ng dokumento, pati yung affidavit, nandoon. So actually, pinresent ako sa kanya yung kung in a briefing, ano, yung sa PowerPoint, kung ano yung mga nilalaman. Pati yung mga photos na ginamit na paulit-ulit, pati yung mga progress billing, pati yung vouchers, pati yung kung sino naka-sign off doon sa para mabayaran, lahat kompleto nandoon. Sir, I know, I know. Muna tayo doon. Alam, sumbungirang palakaho ito. Yung mga affidavit na daw na hinawakan niya, sinumbong niya kay Buying si Cayetano. Sa tingin niyo ba may maniniwala pa ba dito kay Panfilo Lacson? Diyos ko, Lacson. Walang maniwala sa inyo. Grabe naman yan. Kung totoo si Cayetano, mayroong mga ghost projects dyan sa Taguig. Dapat nung una pa, noong lumabas yung issue patungkol sa mga flood control, dapat nauna nang lumabas dito kay Alan Peter Cayetano na may ghost projects. Eh ang problema nga, wala kang ghost projects. Hindi man lang napangalanan ni Bungit. Amo mong tabla rin, parang mong nga eh. Ano lang ha, parang lang ha. Pero mukha talaga. Hindi naman nakalagay doon sa listahan na ang Taguig ay ang pinakamaraming ghost projects eh. Wala naman. Ang totoong may ghost project sa flood control nasa Ilocos, na kay Sandro. Tsaka paano nagkaroon ng ghost project si Senator Alan Peter Cayetano? Senador man yan. Di ba, Pinky? Wala lang, pamimerson na lang dahil nasaktan yung puso niya. Yung pagka... babae. Yung pagka-Pinky niya ay tinamaan ni Senator Alan Peter Cayetano. Alam niyo ba? Senator Alan Peter Cayetano, Pinky, matalino yan. Abogado yan eh. Alam niya yung batas. Kaya kung ikaw tinatamaan yung ego mo doon sa Senate hearing, mga sesyon, ay putanamnamin mo yan. Alam mo, mukhang baklita talaga to si Pinky. Ang ingay sa social media, no? Pero pagharap naman sa sesyon, makipagdebate kay Senator Alan Peter Cayetano, sabay alis. Wala, duwag, bayot style ba? O, tuloy natin. That, syempre, it's all under investigation. You already submitted the pieces of evidence and there, of course, you would have some limitations as to what you can divulge. However, syempre, ang interesante ng mga tao is how are you able to connect directly, for example, the legislator with the ghost project? Kasi that's usually the most difficult part of making the most difficult part of connections eh. Madaling hulihin yung kontratista at yung DPWH, pero yung kung meron mang pagpoporsyento, yung proponent o yung legislator, yun ang medyo mas mahirap tuhugin. Tama yun, Ed. Yun ang challenging doon. Ano? Pero nakapaloob na doon sa aming mga turnover ng mga pieces of evidence, documentary, testimonial, yung money trail, yung mga pinagdaanan from the contractor or contractors
kung sino yung pinagbigyan, kanino dadalhin, pagkatapos saan naanto. Nandun yun, pero I'd rather not divulge kasi medyo sensitive yung information na yan. I will leave it up to the ombudsman na i-evaluate nila sa kanilang fact-finding at kung ito'y papasa para magsagawa sila ng preliminary investigation, I'll respect the ombudsman to do that. Sir, mukhang umabot sa point of no return yung yung kiskisan ninyo with Senator Alan. Well, it has gone beyond that, no? Kasi ito, usapin na ito ng corruption Usapin na ng accountability. Nagsimula sa ganon. Dahil nung nag-insinuate siya, inattack niya ang aking integrity, yun ang hindi ko talaga mapalampas. Alam mo, Ed, Ami, dalawa yun Pagka ang inattack mo, guilty. Ano yun Stand Yan lang. Inattack yung integrity. May integridad ka pa bang nayupa ka, Pinky? Huwag nyo na kaming lukuhin, wala ka ng integridad. Sumali ka sa Team Malita, awards. Sabi niya, pag inattack daw niya yung integridad, sige nga, tuloy natin, Yun, tatahimik yun. Okay, pag-usap, halat ng katapat, negosyo-usap. Baka pwede wag na natin palakihin to. Pero pag inosente, yung inattack mo, tulad ako, I will stand my ground and I will fight back. At kung yun ang babato sa akin, malinis, wala akong may babato sa kanya. Pero kung ang babato sa akin, maraming putik, maraming kasalanan din, humanda siya. Talaga hindi ko siya titigilan. Kasi ready talaga akong makapag-bardagulan pagdating sa mga anomalya. Di maghanap din siya kung ano yung makita niya. Siya nagsimula Alam mo, hindi naman ako kumikibo. Ang katapat niya noon, si Senator Erwin Bakit dinugtong na yung pangalan ko na nagdoble yung talento? Kinurin ko pa nga siya, hindi nag-double, quadruple ka. Pero anong masama? Kung umalis ako sa gobyerno ng 2022, tapos yung taxable years ko nga na 2023 and 2024, na tinal ko ng 2024 at saka 2025, talagang sapat yun na nag-commensurate doon sa aking dineclare na kinita. Kasi ayoko man daya sa biyaya. Sinasabi ko, may mga nag-advise na sa akin, dayang naman kasi 10.5 million yung binayaran ko ng para sa 2023, taxable year 2023, nung nag-file ako ng 2024. Sabi ko, kaysa sumakit pa yung ulo ko, 5 years from now, pwede ako habulin dyan. Bayaran ko na lang, total kumita naman talaga ako, at saka lihiti mo naman yung pinagkakitaan ko. Bakit ko kailangan itago? Kasi sinasabi na nag-advise sa akin nanakawin lang yung mga taxes natin. Sabi ko, hindi ba rin Ang importante, wala ko sakit ng ulo. That's a very familiar So, ang daming taong gumagamit ng gano'n nanakawin lang naman yung pera. Yes, yung logic nila. Sir, mukhang Huling-huli din dito si Lacson sa kanyang mga bunganga, Sabi niya, yung sa salin daw kasi binanatan siya ni Senator Alan Peter Cayetano, double-triple daw kasi yung pagtaas ng salin ni Lacson, ano bang hanap buhay nito? Sabi ni Lacson, quadruple pa nga daw yung pagtaas ng kanyang salin. Kasi kumikita daw siya. So ngayon, bakit ganun kalaki ang kita ni Panfilo Lacson sa ilang taon lamang na nakalipas? Ano ba ang kanyang hanap buhay? Ano ba ang kanyang negosyo? Ito yung sinisilipin natin. Di ba, Pinky? Sabi niya, pag inatak mo ako, talagang kung meron kang mga issue ay talagang ilalabas daw niya. Kapag yung isang tao daw ay ina-attack, binabato ng putik, kung inosente daw ay lalaban daw at handa daw siya makipagbardagulan. Lus-lus mo, alam namin duwag ka mahilig mga isa mag-walk out, Pinky. Ngayon, mangangamuti ka dyan, Pinky, kasi alam ko meron talagang hawak si Senator Alan Peter Cayetano laban sa'yo. Yan ang malaking problema mo. Ang taong bayan, alam na yan. Itong patungkol sa issue ng simento. Kaya nga, ang tawag kay Pinky, Boy Simento Kaya naisip ko lang ba, ano kaya yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na may hawak siya na ilalabas niya sa tamang panahon. Bago po natin ilabas yung video niyan para sunod-sunod na pakinggan muna natin muli si Senator Alan Peter Cayetano patungkol naman ngayon sa pinakabagong banat niya labang kay Pinky. Sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, malulunod ka sa katotohanan. Lunodin mo, Senator Alan. Lunurin mo ng simento. Lunurin mo ng baha. Okay, pakinggan natin si Senator Alan Peter Cayetano ito. Kami nagka-text sa akin at tinatanong ko ano ang motibo o kaya sinasabi sa akin motibo ni Senator Lacson kasi sabi niya I crossed the line kaya araw-araw ako na lang at exclusive ako ang binabanatan at nililink ako sa basta't nangyari sa Taguig at kahit hindi nangyari sa Taguig ako na lang may kasalanan. Alam niyo naman since May 11 alam niyo naman yung mga motibo kung whether it's to destroy, distract, may importante tayong ongoing na impeachment na kailangan kulang tayo lahat. May mga investigations. Napaka-importante po na mag-focus din tayo sa ating ekonomiya. Napakamahal ng kuryente, mga bilihin tumataas. So, I won't point fingers to everyone. I'll just focus on what I can do to help. But yung sinabi niya today na, kasi sabi ko, minsan kasi technical yung mga presentation at saka address sa akin. Hindi naman po ako ang secretary ng DPWH, hindi ako regional director, hindi ako engineer. So sabi ko, pumunta na lang siya or kung sino man gustong pumunta para makita. Diba? Apples to apples talaga. Ito yung pondo, ito yung project. Ang sagot niya, saka na kasi hindi daw siya nagpa-practice mag-swimming, baka daw malunod siya sa baha. Well, Senator Lacson, hindi ka malulunod sa baha, sa Taguig. Malulunod ka sa katotohanan. Malulunod ka sa katotohanan kasi nga pinag-usapan flood control. Kasi kung bogus na flood control, siyempre babahain yung lugar mo, Taguig. Kung hindi naman bumabaha, ibig sabihin may flood control, walang ghost projects, Pinky. Unang-una, hindi naman na-issue na ang Taguig, merong ghost projects, may walang flood control, wala namang ganung issue. At ang Taguig ay, alam ko, maayos na syudad yan, napakayaman yan
Eh, ang gusto kasi ni Pinggay, mag-imbestiga Senate Blue Ribbon Committee, tapos pag mag-imbestiga, ang topic lang nila ay yung flood control daw sa Taguig. Puta, nakakahiya naman yan sa taong bayan. Eh. Hindi naman yan ang issue, hindi naman yung Cayetano, hindi naman yung Taguig. Ang issue po, yung trilyones na nawalang pundo sa flood control, baha sa Ilocos. Grabing ghost projects yan eh. Yung Tambalos-los, napunta kay Cayetano kasi nga alam naman nila, yung Senator Alan Peter Cayetano ay matapang. At Suli Duterte, na kapag nagsalita itong taong ito, ay wala na, magiging itlog ang lahat, magiging bugok. Oo, lulunorin ka daw sa katotohanan, Pinke, hindi sa baha. Tuloy, Senator Alan. Pagpanay kasinungalingan ang nakakalunod yung katotohanan. Awa ng Diyos, yung 30, 40 years ago na mga baha na 2 months, 3 months hanggang waste, hanggang dibdib, no? Lumaki ako sa Taguig po na ganyan ang nararanasan. No? But ang flood control projects po sa Taguig were ongoing. Then yung major po ay plinano ng martial law pa, pero na-implement to around 2001 yung road dike. And then panahon po yung Pinoy nagawa yung road dike. And then yung expansion ng road dike na pinipintasan nila ngayon, na sinasabing flood control for reclamation, yan po ay during Duterte time. At nung inumpisahan pa nga yan, iba pa yung congressman namin. But the point is, hindi ka malulunod sa baha dito. I mean, barring 10 days of rain or an extraordinary rainfall na may mabara. Kasi kahit pa paano, compared to the other Metro Manila cities, flash flood, or certain areas na lang po. But I continue to invite everyone, see the beauty of Taguig. Nagpaganda po nito, unang-una ang Panginoon. Pangalawa po, business leaders, community leaders, religious leaders. Of course, Lani played a big role of bringing everyone together. Moral uprightness, moral recovery program, tamang values is a big part of it. And alam ko ni Senator Lacson, maraming side stories. So ayoko pong madamay-damay. Medyo tumatahimik sa Senado, medyo we're getting buckle down to work. Maraming dapat i-focus, pero yun nga, isa lang ang gusto niya i-focus. Wala naman po tayong magagawa doon. Kung hindi, as he does his worst, we will do our best. As he spreads lies, we will spread truth. Having said that, panahon na ilahat. After the SONA, anong kasunod doon? Mga solusyon, di ba? Kasi when you say state of the nation, para ka pumunta ng doktor. Sabi ng doktor, may sipon, may lagnat, payat, baka may malnourished. So pumunta ka sa doktor, una para malaman kung anong sakit, pero pangalawa, anong gamot, di ba? So kung everyday ang sasabihin lang natin sakit, hindi makakatulong yon. Pero of course, kung sasabihin mo naman walang sakit, tapos may sakit, or sabihin mo walang addiction, pero addict sa alcohol, or addict sa sugal, or addict sa drugs, kung syempre hindi magbabago. Truth is the beginning, is the starting point, no? So hindi lang po ako nagpapaulit-ulit, pero Nettie Vasquez, as you said, laban, yes, itutuloy ko po, sabi ko nga sa inyo, in different ways. Pero ang pinaka-powerful na way dyan, surrender to God, lift it up to God, pray, magbuo ng communities, at tanungin sa Panginoon, ano ang ating mga next step as a community. Pero syempre, the local government, barangay, all the way to the national government, we should always demand what is the best. The government should always give the best. But yesterday, yung topic natin is, meron din tayong mga responsibility. So, dinawin ko yun ha. As we demand the best from government, we also have to demand that we be responsible as a community and ask ourselves what we can do. Diba? Sabi nga po ni JFK na naging famous, diba? Ask not what your country can do for you, but what you can do for your country. So, dadagdagan ko yun, diba? Demand the best from your government, but also ask yourself what you can do for your country. So kung nakalagay po sa ating pong lupang hinirang o national anthem, kinakanta natin ang mamatay ng dahil sa'yo. So that means we should be ready to give our life. So yes, handa tayo sa mga kaso. Kung talagang ikukulong nila, de ikukulong. But that doesn't mean we will volunteer. Siyempre, ilalaban natin yung katotohanan. So, Ayan o. Nalaban si Senator Alan Peter Cayetano kung ipapakulong daw siya. Eh, di kulong. Pero, hindi basta-basta siya magpapakulong. Lalaban ho siya dito. Kasi nga, ang tanong dito, yung mga akusasyon ni Lacson laban kay Cayetano, totoo ba? O di ba kayo naman, ito ay mima lamang, optics lamang, kasi ang purpose nga ay sirain ang Cayetano siblings daan sa Senado. Dahil sila po ang pinakamaingay ngayon sa impeachment at trial labang kay Inday Sara. Wala namang iba, kasi si Senator Rodante Marcolita, pinakulong naman ho nila. Pero, itong direksyon ng gobyernong Marcos, Boyeng Remulla, mukhang makukulong talaga si Senator Alan Peter Cayetano. Ayan ang nakikita ko. Yun yung mga game plan nila, yun yung script nila. Papakulong si Senator Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Jinggoy nakulong na, si Marcolita nakulong din, tapos si Bato tatago dahil nga tinatakot sa ICC ni Bangag, tapos ito naman si Senator Pia Cayetano may ethics complaint diyan sa Senado. So ang purpose siguro nila, ito pa, meron pang bago pala, si Senator Loren Ligarda, kakasuhan daw ng graft at saka plunder, anak ng kagwang lahat na lang. Napaka-obvious na. Ako sa akin, wala na pong siguro maniniwala dito sa mga kaso sa laban sa mga oposisyon. Wala na sigurong naniniwala dyan. Kasi nga, grabe napaka-obvious kung kailan naman kasagsagan ng impeachment trial. Saka naman nagsilabasan yung mga issue kuno kay Cayetano, tapos ngayon kay Ligarda, kung ano-ano na lang pautot. Meron pa kay Camille Villar, Mark Villar, Diyos ko, ang dumi maglaro ng impacto dyan sa Malacanang. Lahat gagawin nila. Ano bang purpose na yun nila dyan? Para makonvict si Vice President Inday Sara dyan sa impeachment court. Sirain si Inday Sara. Kaso, kahit anong paninira ninyo, ang threshold na
bubuluin ninyo, ay 16 pa rin, 16 pa rin. Saan sila kukuha ng 16? Anak ng kagwang manguyot kayo. So ano nang gagawin na lang? Manira na lang, sirain na lang yung mga kakampi ni Inday Sara, guluhin nila na lang. Pero, sino kaya yung totoong may isyo? Sino kaya ang nangungurakot? Sino kaya ang mga sakim sa kapangyarihan at sakim sa kaban ng bayan? Lacson ba o Cayetano? Marcos ba o Duterte? Diyos ko. O ito, ipalabas po natin ang bidyong ito. Old video po. Kasi nga, napapasi lang tayo. Ano ba yung hawak ni Senator Alan Peter Cayetano na sabi niya, ilalabas niya sa tamang panahon? Ilalabas na kaya niya? Ito kaya yung ilalabas niya? O ito, pakinggan muna natin si Senator Alan Peter Cayetano patungkol dyan. Ito yung sabi niya. Let me assure you guys, di ba, whether we're talking about Senator Lacson o yung ibang nabanggit ko dati, yan, may hawak din tayo pero sa tamang lugar at panahon at sa laban-laban, but sabi ko nga, hindi tayo pwedeng ma-distract, ayusin natin kung anong kalaban. Ang kalaban, poverty, kalaban, kahirapan, kalaban, mataas na presyo, kalaban din ay ang corruption, at pag sinabi natin corruption, hindi lang yung tao, eh yung sistema. May hawak din siya laban kay Panpilo Lacson, patay ka pingkit. May pero ilalabas daw sa tamang panahon. Bukas na kaya? Labasan na to ng baho. Sino kaya ang may tunay na baho at sino yung mabaho? Ito. Meron tayong i-50 na video. Ito patungkol kay Paildon. Kasi kumakalat na rin to sa social media. Tanong lang naman natin sa mga karamihan, lalo na sa Bisda Pilipinas, mga subscribers natin dyan, ano kaya sa tingin ninyo, yung alas na hawak ni Senator Alan Cayetano, na hawak daw niya ngayon na ilalabas niya sa tamang panahon? Ito ba kaya yung patungkol sa simento, mga smuggle na simento, na nababanat noon ni Paildon? O iba pa kaya? Kung iba, ano kaya? Okay, pakinggan po muna natin. Ito ay dati ng banat ni Paildon. Alam naman natin ito lahat, pero di ba kaya ito? At lalong paingayin ni Senator Alan Peter Cayetano ang isyong ito. At kung si Lacson ay nangangalkal, hindi, kaya rin naman mangalkal ni Senator Alan Peter Cayetano tungkol sa mga isyu patungkol dito. O ito, pakinggan po natin si Paildon. Magugulat kayo sa mga hindi pa po nakapanood patungkol po dito sa isyu ni Panpilo Lacson. Senator Lacson, this is not chismis. Hindi to kathang isip, kagaya ng paninira mo sa amin. Isa kang smuggler. If you deny knowing this, you know nothing about customs. The more so, na sinungaling ka. Kasi kung di mo to alam, wala kang alam sa customs. Eh, ba't ka naglabas ng kung ano-ano? I don't know the other people there, but I can vouch for my team. Matitino sila, Senator Lacson, at alam mo yan. Ang inano, entrada pa lang, ano sabi? Isa kang smuggler. Sabi ni Paildon yan, hindi ako nagsabi, Pinky Itong issue na to, alam naman ng taong bayan, nire-recall lang natin. Kasi nga ang usapin dito, tapunan ng putik, no? Tapunan ng issue, sino ba ang totoong may issue, sino ba talaga yung dapat managot sa taong bayan, Cayetano ba o si Lacson. So ito naman po, ay kumakalat na sa social media, pakinggan lang natin, baka ito nga ang sabi ni Senator Alan Peter Cayetano. At alam mo yan. Nalindigan. Now, mayroon kayong common denominator na maiingay dyan Si Senator Trillanes, pinatunayan din niya. Na mataas ambisyon. Tumakbo nga siya ang Vice Presidente. Naka 800,000 siya out of 54 million na botante. Ikaw naka ilang milyon ka nung tumakbo kang Presidente. So gusto niyo maging magpasikat Okay lang magpasikat tayo, sir. Pero not at our expense. Please, don't lie to the people. Para magsumikat ka lang. May pamilya ka, may pamilya rin ako, may pamilya yung sinisiraan nyo. My God, you are senator, you are respected. And when you lie, it is your responsibility to make sure that your statement will be investigated and bring to justice everybody. And have the courage to stand up and say, I'm sorry, Commissioner Paildon, hindi ka pala kurap. I'm sorry, General Icarma, hindi ka kurap. I'm sorry, Deputy Commissioner Gambala, hindi ka kurap. I'm sorry, Director Mr. Campo, hindi ka kurap. I'm sorry, Ebrio, hindi ka kurap. You also have to have that courage. Hindi yung... Diyan ho magaling itong si Senator Lacson, mga kababayan. Hindi niya napapansin. Papangalanan niya yung isang opisyal ng gobyerno na kurap para malihis sa kanya. Ito, ang playbook na ginagawa niya. Hindi po kayo nagsasalita. Nakuha ko lang kasi yung video na to sa social media. Sino mang taong to nagsasalita, huwag niyo akong copyright, anak ng gagawin. Pakinggan din natin yung komento ng nagsasalita patungkol dito. Bureau of Customs, meron hong mga ebidensya, hindi ho guni-guni. Pero anong nangyari? Kung sisiraan mo kami, para magmukha kang anghel. Ito ka. Ito yung pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out, but you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot believe you're part of this. Okay lang yung iba Tanggap ko na corrupt sila, but yung Senator Lacson. How can you explain this? Hindi mo to alam. Anong sabi mo? Smuggling. Alam yan. Mga kababayan, this is the state of our politics today. Ito ang kalagayan ng ating politika ngayon araw. Naaawa ko sa ating bansa. Naaawa ko sa ating lahat. Dahil itong mga nakikita natin, iniidolo natin, eto sila. Eto sila. Now how much more for the non-Lacson in the government? That we all believe they are outrightly corrupt people. Grabe, gigil si Paildon yan. Ang issue po niyan ay tungkol po sa simento.
dahil yung anak ni Panfilo Lacson na si Pampi rin ay importer ng simento. Grabe, milyon-milyon yung kinita nila dyan eh. Pero pumapasok sa gobyerno na taxes ay kapiranggot lang. Ito siguro, ako nagtatanong lang ha, ito na kaya yung sinasabi ni Senator Alan Peter Cayetano na hawak din niya na anytime ay ilalabas niya sa tamang panahon. Alam ito ng taong bayan eh. Iwan ko lang kung alam ito ni Pinky. Yan na kasi mukhang magbumirang pa yung sinabi ni Pinky. Kapag tinapunan daw ng putik yung isang tao na hindi totoo, ay hindi mananahimik at gaganti sa'yo. Mukhang ito yung magiging dahilan dito, Lacson, na mabuhay muli ang issue sa simento. Alam yan ni Senator Alan Peter Cayetano, Senator man yan. Sige nga, tuloy natin si Paildon sa mga hindi pa po nakapanood patungkol dito. Narito. Kayo nang husga. Now I urge you to investigate this. Player ka ba? Player ba ang anak mo? Dami mo ba ito? Dami mo ba ito? Ito yung mga terms nyo eh. Ito ba yung mga dami nyo? Mga kumpanyang ito? Ako, posible ha. Posibleng dami. Kasi ang mga politiko ho ngayon, lalo na mga kongresista, mahilig talaga yan magdami sila. Gagamit ng anak, gagamit ng asawa, gagawa ng negosyo, kagaya po itong mga ibang kongresista, no? Kongresista na, no? Ngayon, tayo sila ng construction company. Tapos yung construction company na yon, kung may proyekto ang kanilang distrito, sila yung kukuha. Sa inyong mga sa inyong mga lugar, ang daming-dami talaga. Makikita ninyo yung pangalan pa nga, abbreviation ng mga congressman. Nakalagay diyan sa mga backhoe, no? Nakalagay diyan sa mga dump truck, bulldozer, ang mga pangalan nila, construction company. At ang masaklapan yan, yung mga buhaya magtayo pa ng hardware. Bakit? Para yung mga materyales ay kukunin sa kanilang hardware din, anak ng kagwang. Meron pang SOP, ngayon substandard pang proyekto, lahat na sa kanila, lahat walang tapon. Yan ang tinatawag na dami. Posible yung sinabi ni Paildon. Tuloy oh. Investigate it. And I've been asking, in fact, sumulat ako kay Presidente, a month ago na. In the start of the investigation of that branch, I asked the President to conduct a thorough investigation of the whole thing. I want everything investigated. Ako yung unang-unang tumawag niyan. I also asked the World Customs Organization to conduct investigation. I want the whole truth to come out. Not the half truth, Senator Lacson. The whole truth. Including this. Now, ano nagpapatunay nito? On July, few days after I alerted this, sumulat sa akin ang Association of Cement Manufacturers of the Philippines. This document, ipapakita ko sa inyo. Reporting to me, the notorious smugglers of cement in the country. Bongiorno is number one. Number You one. ask the cement manufacturers of the Yan. Philippines because that report to me is signed by them. They reported it to me. He's in the number one of their list of smuggler of cement to the country. This is according to the Association of Cement Manufacturers of the Philippines. All these documents, ibibigay ko sa inyo. Now, all you have to do, Senator Lacson, is to disprove that you own this. Dahil anak mo ang pumupronta. Anak mo ang pumupunta. Nagpapakilalang managing director. Malinaw yan. Single proprietor po ito eh. 20,000 lang ang capitalization mo. But in 3 days, you bring into the country by the hundreds of millions of pesos worth of cement. Saan mo kinuha yung kapital mo na yan? 20,000 lang. At Kano lang kapital? 20,000? Tapos, ang daming ini-import na simento? Bongiorno number 1 daw sa smuggler ng simento? Ang inumin na yan, oh. At yung iyong kumpanya, importation lang. I saw it today. It is just an importation of computer parts. Eh, semento. Misdeclaration pa. So, fraud mo ba ito? O yung company pala, alaw lang mag-import ng computer parts. Pero ang ini-import ay simento. Anong kalokohan to, Pinky? Grabing kagaguhan o ito. Hindi nga tuloy, oh. Ito ba yung dami ng company mo? So, maganda itong imbestigahan kasi involved ka, Senator. The Blue Ribbon Committee, Senator Dick Gordon. Hanga ako sa ingay mo eh. O tingnan natin kung kaya mo imbestigahan ito. Ha? Don't tell the public half-truth. We want the whole truth. Yung half-truth is a lie eh. O imbestigahan natin ito. Because according to the Cement Manufacturer Association of the Philippines, Bongiorno is the number 1 smuggler of cement to the country. Hindi yan ako nagsabi niyan. And EU yan. So imbestigahan natin. Later today, I will send you the actual cost, the actual amount of that 67 shiploads of cement na in-import nito, na ang capitalization lang niya, paid up capital. Sa 2015, bank certificate niya ay 20,000 lang. Makikita nyo that it is by the billions. Diyos ko. 20,000 lang ang kapital. Milyon-milyon yung mga ini-import. Tangin na talaga itong mga buhaya sa gobyerno. Masyado na kayong abusado ah. Ang tanong dito, naresolba na ba ni Lacson yung isyong ito? Nagpaliwanag na ba si Lacson sa taong bayan? Kasi kung hindi po naresolba ito at hindi nagpaliwanag si Panfilo Lacson sa taong bayan patungkol po dito sa mga banat ni Paildon noon, siguro pwedeng imbestigahan din po ito sa Senate Blue Ribbon na committee. I-propose din po ni Senator Alan Peter Cayetano. Total, mahilig naman mga kalkal si Lacson, edi kalkalin din
ni Senator Alan Peter Cayetano ang mga isyong kagaya nito kasi hanggang ngayon, hindi pa rin po nasagot ni Panfilo Lacson itong issue sa kanilang pamilya kasi yung anak man niya daw yung managing director, Pinky. Importer lang daw ng computer parts ba yun? Yung parts ko ang ini-import, anak ng kagawang simento. Lokohan. Ito nabalita rin po ito sa mainstream media. Yung mga banat ni Fildon, panoorin niyo po kasi mayroong mga detalye na inilabas ang mainstream media kung ilang milyon, magkano ba yung pulimbat nila dyan sa pag-smuggled, yung ng semento. Narito, pakinggan po natin ang 24 oras, dalong tulog ang balita. Ito, sa mga hindi lang nakapanood. Ito. Inakusahan ni dating Customs Commissioner Nicanor Fildon na sangkot sa umunay smuggling ng semento ang anak ng nagdadawit sa kanya sa katiwalian, si Senador Panfilo Lacson. Ang hiling ni Fildon, imbestigahan din ito ng Senado. Nakatutok si John Veneracion. Ano yan? Gusto mo tumakbo uling presidente? Gusto mo magpasikat? At the expense of our family? You want to destroy people like me? And the names of the officers in my team? You know them that matindi mo sila eh. That's why I cried sometimes during the hearing. I pity the families of these people you are destroying. Yan ang buwelta ni outgoing Customs Commissioner Nicanor Fildon matapos siyang idawit kahapon ni Senador Panfilo Lacson sa pagtanggap ng milyon-milyong pisong tara o padulas. Sabi ni Fildon, sangkot sa smuggling ng semento ang anak ni Lacson si Panfilo Jr. Hindi yung sisiraan mo kami. Para mukha kang anghel. Ito ka. Ito ang pamilya mo. Ito yung kinakatakutan nyo kasi nakikita na namin. We will bring you to justice. That's why you want us out. You want us out, but you don't need to do that. I volunteered to get out. I cannot believe you're part of this. Sabi ni Fildon, undervalued ang milyon-milyong pisong mga shipment na pinapasok ni Panfilo Jr. $8 per metric ton ng simento ang idineklarang halaga ng shipment. Pero ang presyohan daw sa merkado, nasa $16 hanggang $20 per metric ton. Grabe, testa po lang muna yan Kasi numero po yan Ang dineclared ay $8 per metric tons. Ano, $8? Tama? Tama ba yan? Metric tons ba yan? Yung average pala $16.65 to $20. Baka per semento. Putang ina, sobra sa kalahati. Kalahati nga. More than 50%. Under value. Technical smuggling daw ang tawag dito. Narelease naman ang 4 na barko nang itama ni Panfilo Jr. ang presyo. Pero bago nito, 5 beses daw nagpunta si Panfilo Jr. sa opisina ni Fildon. Bakit siya nagdala ng pera doon at sasabihin niya doon sa staff ko na sa inyo na po ako magbabayad at pinakita niyo yung dala niyang pera? Ano pong ibig sabihin yan? Matagal na po siyang importer. Biyasa na po siyang importer. Is he trying to bribe my staff? 67 shipment ng semento daw ang naipasok ni Panfilo Jr. mula noong 2016 na nasa 4.6 billion pesos daw ang halaga. Teka lang, 4.6 billion to 4.6 billion pesos yung naipasok na kargamento. Billion. Grabe ng bilyon sa pinag-uusapan. Ang shipment, nakapangalan sa Buongiorno Trading, na base sa dokumento ng Bureau of Internal Revenue, ay pagmamayari ng isang Florencio de Rosario Jr. Sa isang sulat ng Buongiorno sa Department of Trade and Industry, kabilang sa mga nakalagda ay si Panfilo Jr. bilang Managing Director. Ang nakapagtataka, sabi ni Fildon, ang deklarado kapital ng kumpanya ay 20,000 pesos, gayong bilyon-bilyon ang halaga ng shipment nito. Sa sulat umano ng Cement Manufacturers Association of the Philippines, kay Fildon, sinabi nito na numero 1 sa kanilang listahan ng Buongiorno Trading ng mga importer na undervalued ang shipment ng simento. Player ka ba? Player ba ang anak mo? Dami mo ba ito? Senator Lacson, this is not chismis. Hindi to katang isip, kagaya ng paninira mo sa amin. Isa kang smuggler. If you deny knowing this, you know nothing about customs. The more so, na sinungaling ka. Hamon ni Fildon, The Blue Ribbon Committee, Senator Dick Gordon. Saka ako sa ingay mo O tingnan natin kung kaya mong imbestigahan ito. Ha? Don't tell the public half truth. We want the whole truth. Hindi nga ho yan nagkaroon ng Blue Ribbon Committee patungkol ho dyan. Siguro naman, sa panahong ito ay magkaroon pero malabo ho yan. Kasi si Pinky Lacson, aso man yan ni Bangag. Siguro sa panahon ni ni Vice President Inday Sara, pag maging Pangulo man talaga, pwede pong bisingin ito. Pero pwede rin panglaban ni Senator Cayetano ito labang kay Lacson. So labasan ho sila ng mga baho. Ang tanong, sino ba ho ang magwawagi? Sino ba ho ang totoong may pananagutan sa bayan? Kayo, mga subscriber ko sa Bisdak Pilipinas. Ano ho sa tingin ninyo? Sino ang dapat managot at sino yung totoong may baho? Kiskisan ng Lacson at Cayetano lalong tumitindi.